yung hirap niyong itaguyod at ipaglaban ang isang kandidatong pinaniniwalaan ninyo na totoong maglilingkod sa ating lungsod. Worth it ba siya? Yes. Are you proud? Yes. Yes. So may mukha kayong ibabalik sa inyong mga kaanak at kamag-anak at kapitbahay na nung araw na kinukumbinsi nyo nung araw, lalo-lalo na noong 2019, mabigat ang kalaban natin noon. Napakahirap ng laban natin noong 2019. Dalawang higante yun na kalaban natin. Pero dahil sa inyo, dumami tayo at nagwagi tayo. At I hope, nandito ako sa harapan nyo ngayon, at least kahit pa paano, sa ilong kong sasabihin. At tatanungin kayo, I hope I did not fail you. I hope na pagtagumpayan natin ang lahat ng pinangako natin sa taong bayan. In fact, noong 2019, ang hirap ko ng paniwalaan. Kasi lahat na pinapangako ko noong 2019 eh. Naalala nyo? Parang ang dami-dami kong kinukwento. Tanong, after 3 years, despite kahit na may pandemya, nangyari lahat yung pinangako namin. So, babalik kayo ngayon sa inyong mga kaanak. Ilang araw, ilang gabi, simula ngayon, hanggang pagdating ng araw ng pag-uhukom. At least, meron kayo magagamit na mga bagay na sa tingin ninyo, nagtotoo lahat ng ipinangako ni Isko para sa mamamayan ng lungsod ng Maynila. Ay bakit ko yun kinukwento? Sapagkat mga kaagapay, napapansin ko lately, lalong ito papalapit ng papalapit. Dati, hapunan lang nila ako. Ngayon, agahan na nila ako, tanghalian na nila ako, hapunan na nila ako, ako papulutan sa inuman. Nung mga kalaban natin. Napansin nyo? Wow, tapos, napansin ninyo, kumukuha pa sila ng ibang taong hindi taga Maynila na para magsalita ng masasakit laban sa atin. Hindi naman taga Maynila. Pero magtataka ka. Di ba? Parang, hindi ko maintindihan. Ako, lagi ko sinasabi doon sa kagat. Hindi, mag-report na lang kayo kung ano ang ginawa ninyo sa tao sa lungsod ng Maynila. Bakit? Kandidato ko eh. Hindi ka aangat kapag inihila mo ang isang paa ng isang tao para ikaw naman ang umangat. Okay? Ayaw ko yun. O kaya kayo binabanggit ko yan, dala na ipapaalala ko ulit sa mga antigo at sa mga bago. Manatili kayong mababa ang loob. Huwag kayong makikipag-away. Bakit? Kaya tayo sinisiraan ng kaliwat kanan, dati isa lang. Si Utang. Yung isa naman si Benta. Ay, kaliwat kanan na eh. Ako nga, sabi ko sa inyo, pulutan nila eh. Okay lang yun. Hindi naman ako sa politika eh. Okay lang yan. Pero, yun yung bagay na huwag natin papatulan. Bakit? Kasi yun ang gusto nilang conversation. Gusto nila, ubusin ninyo ang oras ninyo kakasagot sa kanila. Matalino naman ng mga taga Maynila eh. O bakit? Ang tanong namin, nasaan kayo nung pandemya? Nung panahon na kailangan namin kayo. Parang mga kabutih, nagsulputan na lang bigla ngayon. Noong madilim ang ating buhay na para bang wala ng liwanag na mararating, sino ang kasama ng tagalungsod ng Maynila? 24 oras. In fact, marami sa inyo nakasubaybay. 3 months. Hindi ako umuwi ng bahay. Not a single night, not a single day. Dahil alumpihit ako, hindi ako mapakali paano ko itatawid yung gutom, yung takot, yung pagkakasakit.
ng 2 milyong bibig at mamamayan sa ating Diyos. At least, uuwi kayo ngayon. Babalik kayo sa mga bahay ninyo. At least, matangos ang ilong ninyo, kayo na mga nangabuhay dito. Okay? Kasi iba namatay na eh. Hindi na natin sila magiging testigo. Kayo na ang testigo. Kayo na ang magpapatunay. Matangos ang ilong niyong kaya niyong sabihin, noong panahon ng pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Tama ba? Matatalino ng mga taga-Maynila. Totoo lang. Ngayon, kung paano ko ginawa yun, hindi ko makailangan kwento yung ito pamamala. Ayan, sabi ko nga nun, naalala niyo may sinabi ako sa Facebook live ko nung nagkakagulo ng tao, natatakot ng tao. Sabi ko, lolo ko, mga nanay, tatay, mga batang Maynila, pumanatag kayo. Huwag kayong mag-aalala. Pag ako wala nang maibibenta, nakita niyo itong relo na ito, ipatatas ako ito kita bunting makaraos lang tayo. I said that in a public video. Why? Kasi gusto mong i-assure yung mamamayan mo, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Ang pagiging mayor ay parang isang ama o isang ina. At ang anak mo ay 2 milyong mamamayan. Umaasa sa iyo. Tanong, taas ang kamay ng may anak dito. May apo. May pamilya. Ano, real to. Kapag walang makakain ang pamilya niyo, gagawan niyo ng paraan. Talaga? Ikaw ba na isusubo mo na lang, ibibigay mo? Tama? Kaya nga lahat ng kambyo, lahat ng kwenta, inaabot mo yun. Tama mali? Nakita mo na yung nakaturban, ayan na si Bombay, pwede ka bumali. Tama mali? Mairagos lang. Maitawid lang. Tama mali? That's also being a mayor. Hiningi mo yan eh. Pahala ka eh. Pala desisyon ka eh. Gusto mo maging mayor, akalain mo ba magpapandemya? Ikaw ang humingi niya sa tao na mag-mayor ka. Hindi ibabalik mo sa tao, reklamo. Ang ibabalik mo sa tao, solusyon sa problema at katayuan ng iyong pamilya. Kaya itong laban natin, magaang itong laban natin. Bakit? Magre-report lang tayo sa taong bayan. Bakit naman ganun? Siyempre, naniniwala ko, matatalino mga taga-Maynila. Hindi tayo makukuha sa dila-dilata lang. Sa bigas-bigas lang. Ako naman, ang payo ko, pag nadapuan kayo nun, kalawitin nyo, sayang din yung basahin din. Sayang! Oo! Tirahan nyo ng tirahan. Pero naman ang taong bayan yun eh. Oo, totoo lang. Sayang din naman. Kung baka 5 kilo ka, tipo mga 3 araw, 4 na araw na yun. Tama ba? Kaya ako, wag tayong maninira. Wag tayong makikipag-away. Magpakababang loob kayo. Katulad ng dati pa. Kasi habang kayo nagpapakababang loob, pinapahaba nyo naman ang kamay nyo. Akapin ninyo ang kaya nyong akapin. Sabi nga sa mag-asawa, pag bagong kasal, ano sabi? Humayo kayo at magparami. Tama ba? Hindi ng anak ha? O ng kasama. Kaya tayo, lagi tayo. We can stay humble. Always humble. May takot sa Diyos, may paggalang sa kapwa. Pero we have to be firm. Katulad natin, pagdating sa partikular na problema ng tao, matigas ako. Hindi ako bibigay. Kahit kakampi kong politiko, pag mali siya at maapektuhan ng tao, nilalabanan ko. Bakit? Firm ako dun eh. But we can still stay humble. Bakit?
anumang tigas ng bulalo, lalambot din